Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Nako! Si Marcos at malamang kasama dito si Recto. Uutang na naman ng 2.4 billion dollars. Dollars, hindi pesos ha. 2.4 billion ha. Billion dollars. Billion, hindi million. Billion dollars. Ha? At alam nyo kung saan ito gagamitin? Ha? Wala. Putaragis ka talaga dito sa mga nasa Malacanang. Ha? Mga animal. Ha? Kakautang lang nitong national budget. Ha? Alam nyo kung magkano ang inutang ng national budget? 1.7 trillion pesos kung di ako nagkakamali. Ha? Ganyan ang inutang. At yung deficit natin, diyan po kinuha sa 1.7 trillion pesos. Anong petsa pa lang? Marso pa lang. Tapos mangungutang na naman tayo ng 2.4 billion pesos. Dollars. Dollars. At nakita ko nga, nabasa ko nga kung saan gagamitin. Nako, mabubwisit ka talaga. Sigurado, nakakasigurado ko na ibubulsa lang po ito. Bukod sa nilimas na nila ang pondo ng Pilipinas, uutang na naman para nakawin. Sigurado po yan. Sigurado yan. At mayroon pong impeachment na magaganap. O ano na? Ha? Mga animal. Mga animal talaga itong mga to. Ihanda na raw ang maleta. Sino kaya ang taga-deliver ngayon? Wala na si Saldico. At yung mga Marines. Sino kaya magdi-deliver niya? Ay, baka si Trililing. Ha? Baka si Trililing at kukuha ng tauhan si Trililing ng mga dating sundalong kanin. Nakagaya niya. Hindi naman sa akin ang galing yun. Ewan ko kung kanino nang galing yung sundalong kanin. Daw, si Trililing. At si Ping Lacson, eto maganda. Binuksan na ang pintuan ng Blue Ribbon para sa mga ex-Marines. Parang nagbago na yata ang isip ni Ping Lacson. Gaano kaya ito katotoo? Iimbestigahan na ba ni Lacson ang flood control scam? At gawa na ba ang script? Kaya nagpapahapyaw na to si Lacson. Mukhang ayos na yung script nila. Baka kikiddat na naman si kikiddat na naman dito si Soto. Si Tuta Soto, no? Sa mga Marines. Kasi nandun pangalan niya, di ba? Nakalista dun no? At 5 maleta. Hello. Paldo Soto, no? So, bueno, bago tayo magsimula, pindot po sa like and subscribe. Pindot na po. Like and subscribe. No? Unahin natin yung pahayag ni Ping Lacson. Excuse. Ayan. Blue Ribbon door not close to ex-Marines. Ano ibig sabihin yan? Hindi naman pala nakasarado ang pinto para sa mga ex-Marines. Ayan, hindi naman sarado ang pintuan ng Blue Ribbon Committee para dinggin sila. Pero ayusin lang nila para hindi maging circus. Ayusin lang nila. Anong aayusin, Lacson? Para hindi maging circus. Dapat ipaliwanag mo ng maayos.
Pero kayo nga ni Soto itong gumagawa ng circus diyan. 'Di ba? Ang laki nga ng kindat ni Soto. Pati pangam naka-express eh. Ha? Huling-huli sa camera. Tas ikaw, Lacson, hindi ka naman tinatanong. Ang tinatanong ni Marcoleta, yung dalawang babaeng witness na kinaladkad mo. Tapos, ikaw yung sagot ng sagot. O di ba? Kayo yung gumagawa ng circus diyan. At ito pa yung kanyang sinabi. Nananatiling bukas ang pintuan ng Senate Blue Ribbon Committee sa 18 ex-Marines na umano'y naghatid ng kickbacks sa ilang personalidad. Basta't ilapit nila ang testimonya nila sa katotohanan. Malayo ba? Ilapit daw eh. Ha? Ayon kay Senate Pro Tempore Lacson. Kaya nga, sabi niya, ulitin natin, basta't ilapit nila ang testimonya nila sa katotohanan. Kaya nga tayo may korte, 'di ba, Lacson? So, dito po, ano bang ginagawa sa korte? 'Di ba? Para matuntun mo yung katotohanan, ang ginagawa sa korte, hearing. Investigasyon, hearing, 'di ba? Pagdinig. Yan yung ginagawa sa korte. So, dito po sa Blue Ribbon, ang ginagawa diyan pag-imbestiga para malaman, matukoy mo kung ano yung katotohanan. Itong si Ping Lacson, ang daming bumibilib dito dati bilang investigador. Pero ngayon, ano sinasabi sa kanya? Manghuhula na. Manghuhula na ngayon si Lacson. Alam niya agad nasabi na agad niya na parang hindi totoo. O sinabi na hindi totoo. Kasi sabi niya basta't ilapit nila ang testimonya nila sa katotohanan. Ibig sabihin, hindi totoo. Wala sa katotohanan. Yung testimonya ng mga Marines. Nalaman agad niya, nasabi niya agad. Ano ibig sabihin niya? Manghuhula na siya. Hindi pa iniimbestigahan. Ayan. Sinabi niya ng hindi totoo. Itong mga aligasyon ng mga Marines. Alam niyo si Lacson, ang nakikita ko rito. Para siyang takot na takot. Parang takot na takot si Lacson imbestigahan ito. Kasi alam po natin na nadeliveran po ito ng maleta. Hindi lang siguro nilista ng mga Marines, no? So ito yung catch. Ito yung catch dito, no? Si Lacson, halimbawa na natuloy itong mga pagdinig dyan sa Blue Ribbon sa mga Marines. Magtatanong ngayon si Marcoleta. Halimbawa lang, magtatanong si Marcoleta. Mga Marines, nadeliveran nyo rin ba si Senator Lacson ng maletang pera? Just for the record. Ganon. Ganon. Kasi wala sa listahan no? Baka tingin ni Lacson, siguro, hindi lang siya nilista ng mga Marines para imbestigahan niya. Kasi, alam niya tumanggap ako. Nadeliveran ako, bakit wala ako sa listahan? Takot na takot Takot na takot si Lacson Kaya, yan yung catch dyan. Yun yung sinabi ko na nakaraan, The problem is, mayroon pong mga senator na positive na deliveran ng maleta doon po sa affidavit ng mga Marines. Una na dito si Tuta Soto, 'di ba?
5 maleta sa Baclaran, sa building niya doon sa Baclaran, hindi papayag yan. Siyempre. Ha? Sino pa? Si Erwin Tulfo. Magsisisigaw yan. Magagalit yan pag nag-hearing na. Ganyan ang gagawin yan. At hanggat maaari, tututol yan, kukontra yan kay Lacson. Huwag natin imbestigahan yan. Ha? Natin imbestigahan yan. Andun pa si Escudero. Kay Escudero, nagulat ako. Pati kay Mark Villar, alam nyo, nanghinayon ko kay Mark Villar. At maraming bumabanat ngayon kay Mark Villar. Dahil sinasabi nila, "Putya, ang dami nyo ng pera. Di pa rin kayo masiyahan? No? Asa ng public servant? Ang inaasahan ng mga tao, hindi na magnanakaw ito. Ang dami na nilang pera eh. Talagang pagtulong na lang sa mamamayan." Ito, nasasangkot pa dito sa mga maletang delibera na to. So, sino pa? Si Senator Legarda. Kaya lang, parang dalawang maliit na maleta lang ang nadeliberan, pero pera pa rin yun, biruin nyo nga naman, ang dami na nilang pera, milyon-milyon na yung mga salian nila, lalo itong si Villar. Tapos, grabe po. At yung mga mandurugas na buhaya dyan sa kamara, sigurado, pag halimbawa gusto ng imbitahan ni Lacson, tatadta rin ng mga tawag si Lacson. Telepono niya, ring na ring. "Oy, Brad! Huwag mo tuloy yan! Huwag mo tuloy, Brad! Huwag mo imbestigahan niya!" Ang daming nakalistang congressman. Siguro ang maganda po dito, sabi nga ni Lacson, basta ilapit lang sa katotohanan. So, ang maganda rito, siguro makipag-usap si Levito Baligod, yung attorney ng mga Marines, pati yung mga Marines, makipag-dialogo sila kay Lacson para matuloy lang. Halimbawa, Mr. Senator, ano ba yung ilapit sa katotohanan, yung sinasabi nyo? Ano nyo nga yun? Ano bang dapat namin gawin? Ganon. Kung talagang, at dito mo rin malalaman na kung talagang sincere yung mga sinasabi nito ni Lacson. Pag hindi siya kumasa, ano rin siya, mana na rin siya kay Bongbong Marcos na budolero na rin. Di ba? Tama? So, yan. Kausapin nila si Lacson at paliwanag ni Lacson kung ano ba yung sinasabi niya na ilapit yung testimonya sa katotohanan. Yan na lang siguro ang magandang gawin ng mga Marines at itong si Attorney Levito Baligod, Halimbawa, pag sinabi ni Lacson, para lang matuloy pag sinabi ni Lacson, attorney, mga Marines, huwag niyo na ako idamay dito. Alam ko, nadeliberan din ako ng maleta. Di ba? Takot kasi si Lacson Siguradong hindi lang siya nilista, pero alam niyo, nadeliberan siya. Baka nga isurprise lang siya pag nandoon na. Kaya sabihin ni Lacson, sige, huwag niyo ako idadamay dito. Huwag niyo babangkit ang pangalan ko. Pwede na. Tanggapin nyo yon mga Marines at Attorney Levito. Pwede na. Sa 2028 na lang siya babalikan ni BP Sara. Di ba? Pwede naman yun Kaya lang maraming kukontra dyan. So, at least, medyo nababago itong ihip ng hangin kay Lacson. At siguro nakikita niya rin doon sa mga comment. Nagbabasa ba kayo ng
Doon po sa Facebook page ni Ping Lacson, nakapalo ako ron eh. Magbasa kayo ng mga comments. Naku po, pinuputakte si Lacson ng mga netizen, ano? Doon sa comments. Puro blood control, puro paglilihis, pagtatakpan, puro batikos ang mga comment. Na ano nga ako eh, na-restrict nga ako, hindi ako makapag-comment eh. Pero kanina nakita ko, aba bumalik, pwede na ulit akong mag-comment. Hindi siguro aware si Lacson sa Facebook niya. Baka meron lang siyang admin, kaya hindi niya nababasa. Ang daming bumabati ko sa kanya. Napakarami po. Baka hindi lang nababasa ni Senator Lacson yan. Okay, dito na po tayo sa panibagong utang ng Pilipinas. By the way, ang utang po ng Pilipinas sa kasalukuyan, ito po ayon po sa AI, ang utang ng Pilipinas ay umabot na sa record na 18.13 trillion. 18 trillion noong Enero 2026. January 2026, naitala na po ang update sa utang ng Pilipinas, 18.13 trillion. At madadagdagan po ito ng 2.4 billion dollars. Magkano sa pesos yan? Halimbawa, 1 billion dollars. 1 billion times 59 pesos ang palitan ngayon. That is 59 billion pesos sa 1 billion. 2 billion. May butal pa, 2.4 billion. O kayo na magkwenta. Ganyan po sa pesos itong 2.4 billion dollars. At Trillanes, ihanda mo na ang maleta. Mukhang ikaw ang pagdideliverin ni Marcos. Kaya paldo-paldo na naman ang mga kawatan nito. At marami na naman ang madadagdag sa basement nila, sa condo unit nila. Sigurado madadagdagan na naman at tiba-tiba na naman si Kindat Soto. Pero baka hindi na sa sa Baklaran baka hindi na, baka sa iba na ang delivery, no? At para silang mga pating. Opo. Alam niyo po yung pating, napanood ko kanina lang sa National Geography. Yung yung mga palabas ng National Geography, mga mga tungkol sa national. Meron silang picture na pating. Ang sabi ba naman, itong pating, hindi pala nabubusog ito. Wala palang nararamdaman ng pagkabusog itong mga pating. Ay sabi dun sa show ng National Geography. Kaya parang mga pating itong mga mandurugas dito sa gobyerno. Balak siguro ni Marcos na pabagsakin ang Pilipinas. Marami nga tayong napapanood na reels na si Marcos hindi siya tanga, sabi. Hindi yan bobo. Matalino yan actually. Matalino pagdating sa pagnanakaw, sa kabulastugan, kahayupan, kademonyohan. Matalino daw yan si Bongbong Marcos. At ito, ginagawa ito ni Bongbong para maghiganti sa lahat ng mga Pilipino. Teka, 40 years ago pa yun eh. Nangamatay na yung mga tao na nagrally dyan sa EDSA para patalsikin ka. Yung iba siguro buhay pa. Pero halos karamihan patay na. Patay na po yung mga nagpatalsik kay Marcos Jr. Diba? Mga bagong henerasyon na po yung mga tao dito sa Pilipinas.
Bakit kami yung gagantihan ni Marcos? 'Di ba? Parang wala naman sa wala sa ayos. Kung ganyan nga, kung totoo nga 'yan. Parang wala naman po sa ayos yung paghihiganti na 'yan, ano? At teka, sabi ko nga kanina, itong uutangin na 2.4 billion. Aba, teka, parang meron kasing impeachment, no? At doon po sa flood control, sabi nga nilipat na sa farm to market road. Parang mainit ang mata ng taong bayan diyan, no? At parang maraming nagbabantay. Baka itong inuutang na to gagamitin. Ano po? Maaari. Kasi andyan na yung impeachment sa Kamara. Baka dyan kunin yung mga pambayad sa mga pipirma. O ha? Kagaya po last year, may mga kumanta. Sigurado naman, pag may bayaran dyan, siguradong may kakanta dyan. Malalaman po. Ang daming kumanta nung nung sila Toby Chanko, nabigyan kami. Inaamin naman 'di ba? Sigurado kung magkabayaran diyan, may aamin at may malalaman din po. Kaya lang wala na. Naisilid na, naibulsa na. Bago pa natin malaman, hindi na natin mahaharang. Naisilid na ng mga ito, no? At dito po sa paliwanag, ito nakakabuwisit. Ito yung paliwanag kung bakit daw mangungutang si Marcos. The Philippines is ulit. Ulit nga. The Philippines is expected to receive up to 2.44 billion in loans and grants from the World Bank this month to fund several government's programs. Ito yon. The financing includes an $800 million. $800 million to loan for the Philippines growth and jobs development. Antindi, no? Policy loan 1. Mangungutang si Bongbong Marcos at ang nakalaan dito ay $800 million. Ibig sabihin, gagastos ang gobyerno ng $800 million at yan ay inutang pa para lang mapalawak, mapaunlad ang trabaho dito sa Pilipinas. Ang alam natin para dumami ang trabaho, dapat dumami ang mga investors at yung mga nandito na investors mag-expand. Yun po yung number 1 na solusyon dyan Yun po, yung number 1. Kaya nga, maraming mga panghihikayat ang ginagawa. Yan. Paano mo i-audit yan? Paano i-audit to? Magki-create kami ng maraming jobs. Kaya, tapos ang resulta, pagtapos ng 2026, wala pa rin trabaho. Ang hirap pa i-audit nito. Yan ang gusto ni Bongbong Marcos. Yung mga mahirap i-audit, yung mga nakatago, ano yung nakatago? Ghost project. Wala ka talaga mau-audit. Ang hirap i-audit nito. Ito yung madaling nakawin. Kasi kung ito igagawa ng malaking tulay, okay pa. Doon, hindi naman niya mananakaw yun. Kasi kitang-kita. Nasaan na yung malaking tulay? Wala na. Ghost. Kitang-kita na binulsa. Ito, ang hirap po i-audit nito. Other projects include the Pandemic Fund Resilient Philippines Project. Nakita niyo? Pandemic Fund Resilient Philippines Project.
The $1 billion ha? $1 billion Philippines Sustainable Agriculture Transformation Program. Ang hirap na naman po i-audit nito. Oh. May budget naman ang ating Department of Agriculture. Kitang-kita nyo na, no? Kitang-kita nyo na ibubulsa lang. Nanakawin lang. And the $600 million project for learning upgrade support and decentralization. Alam niyo decentralization? Ito po yung proseso ng paglilipat ng power o sa mga pagdesisyon mula sa central, pupunta po ito sa mga local government unit, yung mga LGU. So, mapapadali daw yung mga pagdesisyon, proseso ng mga polisiya, programa. Yan daw yung ano. Wala pong, ang hirap po talaga i-audit ng mga yan. Sigurado po, bukod sa lilimasin na yung pondo ng bayan, uutang pa at nanakawin. So, nalimas na yung pondo natin, nanakawan na ulit tayo, may utang pa tayo. Hindi naman magbabayad si Marcos dyan eh. Siya pa magbabayad? Hindi naman eh. Tayo pa rin eh. Kaya, ayan po ang sasapitin talaga ng ating bansa. So, dapat siguro imbestigahan ito sa Senado. Dapat magsalita dito si Amy Marcos sa pag-utang. Saan kaya committee ito? Wala na po. Tinanggal na po sila sa pagiging chairman nila eh. Pero dapat mag-ingay. Senator Amy Marcos, Marcoleta, dapat magsalita dito, mag-privilege speech. Sino pa? Si Robin Padilla, Alan, Peter Cayetano. Magsalita kayo. Dahil sigurado to, paldo-paldo na naman sila dito. Sigurado po yan, positive yan. Shoot sa bulsa yan. Patay na naman. Patay na naman tayo. Magkano na naman maidadagdag sa utang ng Pilipinas? 18.13 trillion na ang utang natin. Ito pong January. At itong utang na to, nakaset na, hinihintay na lang, paparating na po yan. Kaya ano na po yan, kasado na yan. Paparating na yan. So madadagdagan na naman ng 2.4 billion dollars. So magkano na yan? O kayo na po magkwenta. So yun, dapat po magsalita ang mga senador dito. At sa Kamara din, yung mga kakampi nating congressman, dapat sitahin din ito. Para kahit papano, malaman po ng buong Pilipinas na madadagdagan na naman ang utang ng Pilipinas at madadagdagan na naman ang kanilang mga vault sa basement. So, ano pang pag-uusapan natin? Teka lang, titingnan natin kung ano pang topic ang pag-uusapan natin. At mukhang wala na, okay na. Sige, hanggang dito na lang. Salamat po. Bye-bye.